Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Elenita Padernos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Halatang hindi pinansin ni Aaron. Sa oras na ito, ang buong tao ay nagulat sa kahangahangang tanawin, at mahirap na palayain ang kanyang sarili sa mahabang panahon. Ang pagtitipon ng 10,000 monghe ay parang pagbabalik ng 10,000 Buddha. Bihira ang ganitong eksena sa buhay na ito. Benefactor Han, nakangiting sabi ng matandang monghe. Aaron na ito lamang sumasalamin dumating sa ibabaw, isang maliit na leng, master, kung ano ang utos. Nakangiti, inakay ng matandang monghe ang Aaron sa gilid ng bangin. Na may bahagyang ngiti, sinabi niya, nakalkula ko na ang araw na ito ay isang magandang araw. Oras na para tambangan ang Diablo. Kaya tinawag ko na ang aking mga disipulo upang bumuo ng 10,000 Buddha Magic Array. Mahirap, Master. Maliliit lang ang ginagawa namin. Nasa sa amin na kung magsisikap kami o hindi. Nasa iyo ang karapatang pumatay sa Night Devil, Benefactor Han. Ikaw ang talagang nagtatrabaho para sa bayan. Umiling ang matandang monghe at sinabing may mapait na ngiti. Master, seryoso po ako. Anong gagawin ko? Mamaya, kapag sumikat na ang araw sa umaga, ang mantra na binibigkas ng ating mga monghe ay aabot sa pinakamataas na antas. Sa oras na ito, magbubukas ang gabing kuweba ng Diablo sa ibaba, at ang prosesong ito ay tatagal lamang ng mga 10 segundo, kaya Batang Ziyahan, pakibilisan. Sapat na sa akin ang 10 segundo. Kahit na siya ay napakatangkad, siya ay may tiwala na magagawa niya ito sa Eren's Taisho Shenbu. Well, pagkatapos mong mahanap ang totoong katawan ng Night Devil, kailangan mong gamitin ang panguaks para patayin ito. May problema ba? Tanong ng matandang monghe. Umiling si Aaron, walang problema. Mapayapa ang mundo. Bahala ka, Benefactor Han, Heaven. Guro, narito ang langit. Alisin mo ang gintong sutana at ibigay kay Han. Oo, sa sandaling bumagsak ang boses, tumulong ang munting monghe na tanggalin ang sutana sa matandang monghe at ibinigay ito kay Aaron. Guro, hindi kailangan ng Aaron ang mga ito. Hindi ako masasaktan ng munting Night Devil. Umiling si Aaron. Ito ang Tianlong Purple Gold Casket ng ating templo. Hindi ito natutunaw kung sakaling masunog o ibabad sa tubig. Mahirap mapalapit sa masamang espiritu. Napakalakas ng Night Devil. Hindi maaaring maging pabaya ang 30 milyon. Lao He Shang daw. Guro, dahil ayaw ni Aaron, maaari mo itong ilagay. Kung iiwan mo ang sutana ng higit sa mahigit kalahating oras, gagawin mo, pagkarinig ng Eren's hindi, agad na sumili ang masayang tingin ng munting monghe na si Tianer sa kanyang mga mata, nagmamadaling iniabot ang sutana sa kanyang amo, at pagkatapos ay tumingin sa kanyang amo na may pag-aalala. Langit, sinabi sa Budismo na hindi ako pupunta sa impyerno. Sino ang pupunta sa impyerno? Bilang isang Budista, dapat mong kunin ang katawan bilang panuntunan at ang iyong sarili bilang rate sa lahat. Huwag maging sakam sa buhay at kamatayan, at huwag kang makontento sa kayamanan. Ibinaba ng maliit na monghe ang kanyang ulo. Pagkatapos ay tumingin ang matandang monghe kay Aaron at sinabing, bagamat napakalakas ni Aaron, hindi maaring maliitin ang Night Devil. Mas mabuting ilagay mo ang Dragon Purple Gold Casket at protektahan ang iyong sarili. Bagamat hindi alam ni Han Sanchen kung ano ang nangyari sa matandang monghe, nalaman niya mula sa mga salita ng munting monghe na si Tianer na ang sutana ay maaaring ang Nagel iligtas buhay na bagay ng matandang monghe. Naantig siya, hindi naman talaga kailangan ni Sanchen. Benefactor Han.
Ang matandang monghe ay tumingin kay Aaron sa kahihiyan at nag-isip ng mahabang panahon. Pagkagat niya ng ngipin ay malapit na siyang tumalon pababa sa bangin. Hinawakan siya ni Aaron at nagmamadaling sinabi, "Ano ang kahulugan nito?" "Master, ang benefactor na si Aaron ay nakipaglaban para sa mga karaniwang tao sa mundo, ngunit ayaw niyang magsuot ng satana na nagpoprotekta sa buhay dahil sa pagkamatay ng matandang monghe. Ano ang mukha ko para ikahiya ang mga karaniwang tao sa mundo? Magpasalamat lang ako sa iyo, para sa kamatayan." Panipi, "Master, bakit mo ginagawa ito? Mayroon akong espesyal na pagtatanggol. Han 3,000 walang magawa paraan. Totoo ba yon?" Pagkatapos ay tumingin ang matandang monghe kay Aaron ng may pag-aalinlangan at sinabing, "Ngunit sa palagay ko ay wala kang anumang espesyal na artifact para protektahan ang iyong katawan. Huwag mo bang sabihin iyon para lamang aliwin ang matandang monghe? Kung ito ang kaso, kami hindi dapat, kung hindi ay gugulin ng matandang monghe ang kanyang buong buhay sa pagsisisi." Walang magawa si Aaron, "Mayroon akong kulay ube na baluti sa aking katawan sa mga ordinaryong oras. Benefactor Aaron, kung mayroon ka, mabuti pang ilabas mo ito para matingnan namin. Kahit papaano ay mapapanatag mo ang Panginoon." Sinabi niya ito, "Langit." Napaluha ang munting monghe, "Mata. Diyos ko, huwag kang magpakatanga." Ang matandang monghe ay uminom ng malamig na mukha. Ngunit si Tianer ay pinalaki ng amo noong siya ay bata pa. Kung wala ang master, si Tianer ay, sige, si Aaron ay isa ring ama. Natural, mahal niya ang kanyang anak. Sa kaunting kapangyarihan sa kanyang kamay, biglang lumitaw ang walang kamatayang Zuan armor sa lilang liwanag. Ito, habang nakatingin sa walang kamatayang itim na baluti ng Aaron, ang matandang monghe ay nabigla at hindi nakapagsalita. Na talagang magagawa mo nang wala si Master Stianlong Zijian Kasek, at hindi na kailangang mamatay si Master, hihi. Gulat na gulat, tiningnan ng matandang monghe ang Aaron. Kasabay nito, marahan niyang tiningnan ang immortal na Zuan armor, ang purple gold armor na ito, na may purple na liwanag sa mukha, ay naglalaman ng kamanghamanghang kapangyarihan. Pambihira talaga, maaari ko bang hawakan ito? Benefactor Han. Panipi, nang makita si Aaron na tumango ang kanyang ulo, ang matandang monghe ay hindi nagsasalita ng walang kaparirikan. Hinawakan niya ito gamit ang kanyang kamay, at bakas sa mukha niya ang paghanga, good thing, it's really a good thing. Since may mga ganyan, redundant talaga ang Dragon Purple Gold Kasek. Kung ganoon, ang kaawa-awang monghe ay nakahinga ng maluwag. Nakangiting sabi ng matandang monghe. Tumango si Aaron at binawi ang walang kamatayang Zuan armor, at ang buong tao ay bumalik sa orihinal na estado. Well, kung ganoon, opisyal na nating simulan ang magic cultivation. Handa ka na ba, Benefactor Han? Inalis ng matandang monghe ang kanyang ngiti at sinabi. Tumango si Aaron, na nagpapahiwatig na magagawa niya ito. Kung masira mo ang demonyo sa gabi, ang kasamaan ay aalisin, at ang iyong mga kaibigan ay babalik sa normal. Benefactor Aaron, ikaw ang bahala. Bulong ng matandang monghe, mabuti. Mga monghe, makinig sa mga utos. Ang matandang monghe ay nagsabi, oo, 10,000 Buddha ang nagsasanay ng mahika, opisyal na nagsimula, umawit ng mantra. Oo, sa tugon ng karamihan, ang matandang monghe ay pumikit at bahagyang ibinuka ang kanyang bibig, at lumabas ang pabulong na wikang Budista. Kasabay nito, ang buong cliff tuktok sa lahat ng direksyon, di nagsimulang wind ang tunog ng Buddha, sinamahan ng tunog ng kahoy na isda, maiwasan Buddha hayaan ang mga tao sa mundo ng 3,000 Buddhas. Mahigpit at masikip, dahan-dahan ding sumisikat ang araw sa kalangitan, na sinasabayan ng boses ni Buddha, isang sinag ng sikat ng araw ang dumarating, tumatama sa gitna ng itim na puso. Sa sandaling sumikat ang araw, ang gitna ng puso ay biglang nabuksan ang isang napakalaking at walang katulad na pagbubukas. Almsgiver Aaron, ang hanay ng magic cultivation ay nabuksan, ang magic cave ay nabuksan, mayroon kang 10 segundo. Ang araw na anak ay nagmamadali ng isang paraan, hindi na masyadong nag-iisip ang Aaron, pagkatapos tumango, ang enerhiya ng kanyang katawan ay nagiging liwanag at anino at direktang lumilipad sa kuweba ng demonyo. Nang makita ang Aaron na lumipad palayo, ang batang monghe at ang matandang monghe ay nagkatinginan at nagpakita ng isang malalim na ngiti. Magsipilyo. Masyadong mahaba ang 10 segundo para sa Aaron.
Maaari siyang direktang lumipad mula sa tuktok ng 10,000 talampakan patungo sa lungga ng Diablo sa isang segundo. Nang mahulog siya sa kuweba saglit, ang puwang sa itaas ng kanyang ulo ay mabilis na sumara, at ang sikat ng araw sa itaas ng kanyang ulo ay sumisikat sa tuktok ng yungib. Saglit, ang Aaron ay nasa sobrang pula ng dugo na espasyo. Napakalaki ng espasyo, tulad ng pagtingin sa puso ng Magic Cave sa kalangitan. Ang hangin ay puno ng masamang amoy, at ang ilan sa kanila ay nahihilo. Bahagyang ayusin ang chi ng kaguluhan upang lumangoy sa katawan, at ang pakiramdam ng pagkahilo ay mas mabuti. Sa kamay sabay tawag sa Skyfire Moonwheel, Aaron ay maingat na naglalakad patungo sa loob. Habang papasok ka, mas magiging masangsang ang amoy, at masusuka ka pa. Ngunit sa oras na ito, ang Aaron ay walang oras upang isipin ito, dahil ito ay nasa harap mismo, tulad ng isang halimaw na may pulang dugong puso na nakahiga doon. Ito ay ang puso, ngunit ito ay ang puso. Hindi ito ang puso. Ito ay may hugis ng isang puso, ngunit tila mayroong hindi mabilang na mga puso na nakasalansan, at pagkatapos ay binalot ng mahigpit ng isang uri ng berdeng baging. Mayroong hindi mabilang na mga higanteng mata sa paligid nito, na katulad ng bibig ng daluyan ng dugo. Pagtingin sa paligid, nakakadiri. Sa pamamagitan nito bilang ang pagpintig ng puso, ang buong kuweba ay bahagyang nanginginig sa dalas. Aaron mga kamay ilipat, pangupalakol biglang sa kamay. Magsipilyo, ilang at sabay-sabay, ang lupa ay biglang naglabas ng hindi mabilang na mga pako sa lupa, biglang sinaksak. Kung ordinaryong tao ka, natatakot ako na ang direktang sinaksak ay magiging hedgehog on the spot, ngunit para sa Aaron, ito ay masyadong mabagal. Halos sa sandaling nakataas ang saksak, ang Aaron ay lumipad sa himpapawid, yumoko, hinayla ang kabilugan ng buwan, ginawang busog ang apoy ng langit, ginawang pana ang gulong ng buwan, at dumiretso na may hawak na brush. Bang! Ang buong libong mata na puso ay nanginginig ng marahas sa isang iglap, at ang gulong ng buwan ay may talas-talas na lilang kuryente at sumabog. Boom! Thousand Eyes Heart ay isa ring malakas na ingay, nakatali sa katawan ng baging biglang naging hindi mabilang na mga kamay, diretso sa Aaron. Ang apoy sa langit ay nagiging espada sa isang iglap, at ang Purple Moonwheel ay naging kutsilyo at lumipad pabalik hanggang Aaron. Hawak ng Aaron ang Skyfire Sword at direktang pinuputol ang hindi mabilang na mga baging. Ang Purple Sword na nakabukas mula sa Moonwheel ay umiikot sa Aaron at pinuputol ang lahat ng baging. Iyon lang, malamig na ngumiti si Aaron. Ang gintong palakol na pango ay biglang naging kulay tanso halos sa sandaling hinawakan ang Aaron. Sa pagbabago ng palakol ni Pango, isang malakas na presyon ang biglang nagpapahiwatig na handa na itong umalis. Umuungol. Parang ramdam na ramdam ang matinding pressure ng panguaks. Ang puso ng Chenyan ay biglang naglabas ng mahinang tunog, at ang echo ay napakasama. Malamig ang mukha ni Aaron, at bahagyang kumagat ang kanyang mga ngipin. May bakas ng galit sa kanyang mga mata, humawak siya ng palakol at lumipad para tumaga. Zizizi. Halos sa sandali ng pagtataas ng palakol, ang buong Magic Cave ay pinagsalikop ng kidlat, ang hangin ay napunit, at isang hindi nakikitang kakaibang puwersa ang bumaba kasama ng palakol. 10,000 baging ang sumugod sa pag-atake, ngunit maliwanag, sa ilalim ng palakol ni Pango, ang mga baging na ito ay mga tuyong sanga lamang. Kapag sila ay sinalubong ng apoy, sila ay natunaw kapag sila ay hinawakan. Oras na para pumunta ka sa kanluran. Uminom ng malamig ang Aaron. Boom! Ang liwanag ng palakol ay instant, at ito ay dumiretso sa puso ng libong mata. Sa isang pagsabog, ang puso ng libong mata ay biglang sumabog, at ang likidong tulad ng katawan at plasma ay sumabog. Kung gaano kalaki ang puso ng libong mata sa simula, kung gaano ito kakilakilabot ngayon. Habang humihinto ang pagsabog, ang lupa ay natatakpan na ng plasma at bulok na karne. Ngunit sa bulok na karne at plasma na ito, mayroong isang halimaw na nagniningning na may dugong pulang ilaw na nakatayo, tulad ng isang palaka at isang aso, na may dugong pulang mata, makinis na balat, may batik-batik na mantsa ng dugo, ang laki ng aso, malaking bibig na parang buwaya, maliliit na ngipin, at nakakadiri na laway na nahuhulog mula sa bibig. Sa oras na ito, sa pagtingin sa Aaron, ipinakita niya ang kanyang mga ngipin at mukhang napakasama. Ganyan ka ba?
Bahagyang sumimangot si Aaron. Sa parehong oras, sa kamay Pangu-palakol sa sandaling muli hawak, dahil sa mga bagay na ito, Aaron ay walang isang mabait na puso upang mapahina ang isa na sabihin. Gu. Sa kakaibang sigaw, ang parang palaka at parang aso ay agad na tumalon sa Aaron. Maging si Aaron, na sikat sa kanyang mabilis na bilis, ay hindi maiwasang matigilan. Kung tutusin, wala pang nakita ang Aaron maliban sa Renshanwa, ngunit ang taong ito ay 2 beses na mas mabilis kaysa sa Renshanwa. Halos sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, nakagat na ng lalaki ang Aaron. At sa sandali ni Aaron Lengshen, isang itim na ilaw ang biglang tumalon sa bulok na tumpok ng karne, at isang puwang ang biglang bumukas sa itaas ng Magic Cave. Sa agwat, lumipad ang itim na liwanag palabas ng kuweba. 3,000 ang gustong habulin ni Aaron, ngunit ang magagawa niya ay ang palaka at aso sa kanyang kamay ay napupunit ng ligaw. Nang ako ay galit, bigla akong nakarinig ng mga hiyawan sa labas, at ang boses ni Buddha ay nagsimulang masira. Sumimangot si Aaron at sabik na alisin ang palaka at aso sa kanyang harapan. Gayunpaman, ang bagay na ito ay masyadong mabilis. Nang siya ay nasabit, biglang may lumitaw na mukha sa lamat. Benefactor Aaron, the Night Devil ran out. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.